picks o yung mga pwedeng agawin. Makikita naman natin yan mamaya. No? Sa ngayon ay welcome muna natin ang mga manlalaro at pati na rin ang mga nanonood ng MPL Philippines from all across the nation. Welcome to game number 2, drafting phase. This time, it's TLPH on the blue side, red side para sa Onyx Philippines. At katulad na lamang ng sinabi mo, Coach Dexter, tinanggal na ni Coach Wynat yung Matilda pinakauna pa lang. 90% daw eh. Ayun kasi talaga yung kanina naging impacting sa game 1. And knowing Onyx PH, nung nakakalaban namin sila, kapag napapahirapan sila Matilda, talagang inaalis na nila sa equation yung Matilda. Oo, yung Matilda talaga yung nagbigay ng napakalupit na utility on the side of Onyx Philippines. Kaya naman grabe rin yung mga disengages. I think yung focus yung nabanggit mo din kanina, Coach Dexter, isa yun sa mga madalas na kinokombo sa Matilda. Viable pa rin ba na kumuha ng, let's say, maagang focus either side dito kung hindi open yung Matilda this time? Tingin ko sa team ng TLPH, yung Phobius, maaaring mapick, pero baka sa second phase na or maaaring i-pick nila para ma-prevent lang nila na mag-pick ng Ling yung Team Onyx. Oh, and in terms of the Lucas na hindi natin nakita kanina, it was banned early on. Parang hindi pinapansin ni Coach RC and ni Coach Wynat. Is there something na kailangan natin abangan? Siguro ngayon may chance na mag-Lucas yung Onyx, pero given sa first pick kasi kailangan kung pipick ka ng Lucas, kailangan ma-set up mo siya. Kailangan na kunin mo rin yung Valentina na hero. Kasi alam naman ng mga team ngayon na direct counter ni Valentina si Lucas. Oh, normally kasi naging household siya. So parang tingin pa siya kay Coach Wynat. Pag kinuha niya agad dito, or pag hindi niya kinuha red side, pwede dito lumabas sa blue side naman. Yung combo na yon. So with the pag-usbong din ng back siya, parang panagkaroon ka ng back siya, tapos makuha mo yung Lucas Valentina at hindi makuha dito ng Onyx. Kaya pinag-iisipan maigi nila Coach Wynat kung ano yung kukuhanin. May chance na Kalia siguro yung iba nila. Or Harit? Ay! Pero Kimi ang tinanggal dito ni Coach Wynat. Binanggit mo yung Kalea. Isa yun sa mga madalas nating nakikitang pina-first pick, Coach Dexter. ititrade nila siguro yung Harit din sa Kalia, given na si Harit is maganda talaga i-purify against sa Kalea. Oo. Let's see kung yun nga ba yung gagawin. And I think in terms of the Harit Mastery naman, isa na si Kendra sa masasabi talaga nating Harit Gods bukod kay Oheb at sa mga Actually, napakadami nating mga pareho gold leaders. sila. Pero ayan na, Kalea first pick. Usually, Coach Dex, ano ba yung nire-reply? Harit plus, ano yung iladagdag? Maaaring isang flex hero, I think back siya, Harit Badang, Harit Gatot. Hindi ko. Pwede yung mga ganon. Ayan na yung sinabi Harit. So, utility or yung mga flex heroes na nga yung possibly na secure. Not unless kumuha sila. Pero I doubt na magsisecure agad sila dito na ng jungle kasi hindi pa nire-reveal. So, back siya nga. Wow. Parang ito na yung fix natin pagdating sa red side, no? Tapos, sasagot naman siguro tong ng Granger. And hindi ko alam kung maglalabas ng president si Carl. Uy, kahapon nata naglaro ng friend rin si Carl. Naging effective naman ito. Or pwede rin sila mag-Granger glue since impacting yung naging glue nung Grabe ng yung glue kanina ni TLPH. Kirk, no? Tapos, ito na yung nabanggit na Granger ni Coach Dexter. Is this going to be the Fredrin for Carl TC o yung glue na ibibigay kay Sanford? Locked in ata si Oheb ngayon Rekta sa kanya yung mga heroes. At saka nakaka-mesmerize to hear Coach na talagang nagda-draft with us. Di ba parang ako yung mismong na, wow, grabe, ganun pala yung mindset ng mga coaches. Third pick para dito sa side ng Onyx Philippines. At mukhang Luyi ang kanilang kukunin. We are about to enter the banning phase again, Coach Dexter. Naka-all-in na rin yung Onyx. Nilabas na nila yung pambato nila. Ito ba yung madalas na masasabi mo na killer instinct na ni Super Prince yung nagbibigay daan para sa Onyx Philippines? Knowing Super Prince, sobrang taas ng mako niya nung naririnig ko siya. And sa live niya, and yung Loy nagamit niya talaga na maayos para makontrol yung mapa. And now na meron ng magandang map control, sinabayan pa nga ng back siya na napakabilis umikot all around the map. We have our banning phase na muli. Naghahanap pa ng XP lane and potential mid laner ang side ng TLPH. Ano ba yung mga dapat tanggalin kung Onyx ka? Arlot, Parsa yan. Parsa, since wala pang mage yung team ng Magtatanggal na TLPH. sila dito, Coach, ng Eve? Or para sa Eve? Or parang hindi advisable na mag-ban pa ng Eve? Given sa hero ng Onyx and sa hero ng
TLPH, yung Eve yata, parang wala siya masyadong i-connect na kailangan nila something burst, kaya tinanggal yung Parsa. Uy, and nabanggit mo rin yung Arlot kanina, no? Nakita na rin natin during the regular season na ang Arlot at pati na rin yung Fredrin na yung parang OG combo dati during the tank meta ay nagbabalik ngayon dito sa ating playoffs. With this Hayabusa taken out on the side of TLPH. Balikan muna natin ang stats dito ni Carl TZ on the Fredrin. 67% win rate with a 17 KDA. Coach, parang ang taas naman ng KDA nito para sa tank jungle na humaharap. Ibig sabihin lang na talagang yung clash ng TLPH talagang around sa mga objectives kasi si Fred rin talaga sa objectives siya lumalaro. And I think during that time no nakita na rin natin yung mga I think it was Midnight na nagsabi na napakahirap daw labanan ng Fredrin sa Lord. Ano ba yung usually na pinangtatapat kapag may Fredrin sa Lord? Siguro yung mga something na kaya rin mag-focus sa Fredrin para hindi siya makapag-front talaga. Ayan, binan pa rin nila yung Eve. Oo, kasi ano dito, parang siguro ayaw lang nila na pang pabagal din just in case. Or yung latag niya, yung parang kortina, yung second skill. Oo, yung second skill kasi pang slow just in case para dito sa lineup nila. So ngayon, for TLPH naman, probably... Naalisan na nila si King Kong, pwedeng Ling or Lucas siguro. Or ina-assume na nilang jungle back siya si King Kong dito. O yung ang tagal ko lang Or hindi yung nakikita. Lancelot na ginamit niya kanina. Uy, ang dami pa nga, parang sa out of the 4 heroes na nabanggit mo, Coach Dexter, ang daming kailangan pag-isipan ngayon. Pero mukhang Angela ang kanilang tinanggal. And I think we go back to that Baksha Angela strategy na uso ito during M5. And bakit nga ba nagbabalik yan ngayon dito sa ating playoffs? Eh, katulad nung M5 kasi si Baksha rin, bigla rin lumabas sa meta ngayon. Eh, magandang katandem kasi ni Baksha si Angela para ultra sustain talaga yung nangyayari sa clash. Tsaka sobrang magiging mabilis. Kasi mabilis na nga, let alone yung back siya kasi nakagulong nga. Tapos may movement speed ka pa, may anti-heal, pero may heal yung Angela. So, ito, okay po. Phobias para sa Oy. kanila. So, parang Ako, parang delikado mag-Arlot dito, no? flex pa nga to eh. Either flex pa rin yung Baksha. Siguro Chichi or magandang isagot. Para winning lane, no? Just in case. Chichi or Idit, siguro magandang isagot ng TLPH. Parang matagal ko nang hindi nakikita si Sanford nag-i-edit, ah. Oo, tsaka, pero for Sanford din, I think yesterday din yun, ginamit nila against Harit, pang zone ng Harit yung blue naman. So parang yun yung mga pwede din nilang kuhanin if ever. Novaria, Sicilian. Pang slow, no? Cecilion maganda against these two. Tapos meron naman silang fast pace, tapos taga-front. Tsaka ginawa din against them actually, yung Cecilion Granger. Novaria, Sicilian. Let's see if it's gonna be the Novario or the Sicilian. Veil. Last 2 picks para dito sa Team Liquid Philippines. At lumabas na nga yung blue na nabanggit nyo at pati na rin yung Novario, Coach. Ito na ba yung sagot para sa Luyi? And as you said, yung Ling din ni King Kong ay dumating. Ayun. Maraming salamat, Coach Dexter. Mukhang nakita na natin professional analysis on these 2 drafts. When we look at the early game, dahil napaka-importante ng early game ngayon, Coach Dex, sino ba yung ine-expect mo na makakalabang at bakit? Feeling ko sa mga first turtle clash na mangyayari ngayon, kukontrolin ng TLPH yung turtle while si King Kong magpa-farm muna siya, kukunin niya muna yung timing ng hero niya. Ganun yung mangyayari ngayon. Wow. Since malakas yung XP lane and yung hit ng So most TLPH. likely, Coach, may expect natin na medyo babagalan muna ni King Kong yung laro niya para makuha yung mga resources na kailangan niya in terms of objectives. Yung Fredrin na nabanggit din natin dito sa panel na napaka-potent around objectives ay maglalaro naman around those Force Turtles. Once again, it's TLPH kontra Onyx Philippines. Lamang na po ang TL ng isa pero best of 7 ito. Mahaba pa ang kalbaryo at babalik tayo muli sa Land of Dawn. Magsisimula na ang game number 2. Punta na tayo sa ating mga casters. Mas lalong higting ang tensyon matapos ang unang laban na na-secure ng TLPH. Pasok muna tayo sa pangalawang laban ng ating Grand Finals na kung saan makakabawi nga ba ang Onyx Philippines. Alam mo, excited ako dito kasi for the longest time, parang 2 taon ata, Fredrin ang nangingibabot. Isa si Carlito sa mga talagang matitindi mag-Fredrin at ngayon ay hawak niya to. Oo, matagal niyang in-adjust yan nung nanalo sila
ng M-Series, naka-utility jungle si Carl TZ. May Oo. konting Oo sakit nga. pa ng loob yun kasi sabi niya, gusto ko mag-assassin. Diba? At yung kanya namang katapat ngayon is going to be the Ling Assassin Jungle para kay King Kong. Let's talk about yung evolution nila as junglers Midnight. Nakilala natin even Carl TZ na ngayon ay tila ba ready to put his life online para lang Yeah. gumana yung whole, sabihin natin, plan nila. Oo, nag-ano na yun, nagmamature na yung laro ni Carl TZ rito na hindi na siya yung, usually siya yung for protect one. Siya yung pinoprotektahan, Oo. makapag-farm lang, bubuhat ng late game. Ngayon, inaalay niya na, pinapasa niya na yung responsibilidad kay Oheb, todo protekta. Kanina si Carl TZ nung game number 1 sa Grange ni Oheb. This time, he is still gonna be able to do that with his signature Fredrin. Yeah, yung very important dito yung connection, pero ko-connect pa ang mga skills. Okay, revitalize gamit Episode Blade para dito kay King Kong. JP Boy pa rin! Oh my Maliit na goodness! buhay. Abot Oh, naman ni oh. King Kong. Naku, medyo nagiging greedy si King Kong dito. Atras muna siya. Nag-dive pa doon. Medyo napakapit ako doon sa Yung paangat ng Fredrin, men, yung sundot. Yung nasundot. Yung sinundot paakyat. Carl, sundot muna siya ngayon. Di ba, pinigilan niya yung attempt doon ng King Kong. At tama ka, Burrito, tila ba sobrang, sabihin natin, asim or lalim doon ni King Kong. Di, pero alam niya kung paano pipigilan yung kanyang sarili. Pero hindi ata mapipigilan kasi pumasok si Oh. Brusco. Ngayon naman, Latag. nailatag yung Asher Echo. Tatama yung Star Shotter. Pasok din si Carlito na yung mag-embrace shot. Mula kay Carlito, hinabot si Brusco. Makakapatay kagad. 1-for-1 na magiging palitan. Hindi pa pala tapos ito kasi si Kirk ay nasampahan din. Ngayon naman ay si Sanford ay ginikilid lamang and Sanji ang makakasecure ng kill. Sobrang daming control ng TLPH. Again, ganito. Yung usually pinampanalan nila, minsan hindi mo kailangan ng damage XP. Dalawang utility on the jungle in XP. Kasi yung mga damage dealers sila nanggagaling sa mid at nanggagaling sa gold. Kitang-kita mo kanina eh, ang tagal patayin ng mga frontliners ng TLPH. Kumbaga, kailangan lang ng tamang timpla Uy, dito agaw. kay Sanji. Oo. Grabe, no? Kahit yung green camp natin dito, grabe yung pag-aay ng TL. Yeah. Ayaw bigyan ng farm si King Kong kasi ganun yung nararamdaman daw ni Carl TZ for the past 3 years. Pag jungle ako assassin, ganyan yung ginagawa sa akin eh. Oy, wait lang, may ginagawa din kay JP dito. Asher Echo, tinamaan yung dalawa. Brusco naman ngayon. Taunt is there para dito kay Carl TZ. Binabato-bato lamang ng planggana. Oh my goodness. Naagaw pa. Grabe naman yun. Focus lang si Carlito dito, ha? Locked in. Bawal siya makuhaan ng kahit ano, green, bawal makuha yung lito, bawal makuha yung turtle. Alam mo, marami ako nakikitang comments 5 araw na kapag retrihan daw malala, si Carl TZ talaga yung boto nila. Yeah. Ah. Kahit kahapon, di ba, with that, kahit nga si Sanji, balita ko na bigla nung sumama nga dun sa diversion play. Oo. Ay, Di ba? oo. Kumbaga, sa split-second decision ni Carl TZ, sobrang dami nung nabibigay niya na spasyo para sa Team Liquid. Oo, ang dami na na-inventong combo sa retry, no? Yung sundot retry, merong Tornros retry, yun, diversion, lakad retry. Bago na naman. Oo, ibang klase. Tapos may dash out pa siya, no? So, Oo. doon natin masasabi na sobrang taas ng kalibre ng paglalaro ni Carl TZ. Kahit ano pa ilagay mo, kahit utility pa yan, kahit assassin pa yan, na ano na pinatunayan na niya, no? Pinagtibay na ng panahon at oras itong sabihin na natin, mga roles na nilaruan na nga ni Carl TZ. Pero going back, no, yung main role or idea ba dito for Onyx is to, sabihin natin, somehow sumabay ba sa early game dito, Midnight? I think they just wanted to farm, pero sige, Kirk dito, Ay. napagtripan ni Sanford tsaka ni Carl. Double JP. Ngayon, 4 mula sa Team Liquid Philippines. Ang hirap labanan nito. Alam mo yung, if ikaw yung Onyx, yung kapag nahuli ka na ni Carl or ni Sanford, wala ka ng takbuhan, tapos hindi ka matulungan nila King Kong kasi si King Kong pag sumama dyan, anong gagawin ko dyan, pre? Oo nga. Ang kukunat eh. Kailangan din ng oras si King Kong. At tama ka doon, kumbaga no way out. Nagiging dead end, kumbaga yon, lalo na nga dito kay Kirk. Pero ngayon, it's going to be an ending na gusto ng TL. Another turtle para kay Carl TZ. Alam mo, nag-worry ako dito kasi sa ngayon hindi pa natin nakikita. May mini-game din. Mamaya nalalaroin ng Onyx Philippines dito kasi agawan ng purple buff Oo. ang ating i-expect. Lalo na sobrang brusco na itong mga to, di ba? Ganda ng ikot 5 minutes. This is perfect timing from TLPH. Pressure sa may bottom lane. May trade naman yung Onyx Aray. sa top. Napaka-din ako sinulubog na. Nagamit yung Purify. Kelra binitawan na rin yung kanyang Zaman Force para lang makatakas doon sa plano ng Team Liquid Philippines habang merong cross-map play na ginagawa din ng Onyx at nabasag din nila yun. Pero maganda yung pressure na dun sa bottom side, Midnight. You mentioned nga 5 minutes, ugali ito ng TLPH. Oo, talagang nandoon yung priority nila. Mabigyan ng spasyo si Ohe, baka pressure ng lane. Pero maganda yung pinili na trade ng Onyx Philippines. They had the lane, go to the top lane. Nakakuha sila ng tower dito against Sanford. So kahit paano, mitigated ng konti yung snowball
habol ng TLPH. But so far, hindi pa naman tayo nakakita rin ng mga magandang diversion play dito from the Monster Mage himself. Mas expect natin ba yan on mid? Or pwede rin naman ngayon makipagsabayan ng Onyx? Feeling ko talaga, control muna ng mapa. Tama kayo, yung mid priority napakataas dito for both sides kasi dito manggagaling yung rotations. Pero mainit din yung dugo ng TLPH sa mid! Ayun na. Din na. Sino hinuli? Okay, nagamit yung Purify kagad ni Super Friends. Kayo naman yung nakasabaw ni Grab. Sanji at ang buko ng Team Liquid Philippines pero patas. Kaya lang si Obi nakuha ng kill. Kaya si Carlito ay umaabante na naman Lipat! sa kasama si Sanford. Sila na Di purple, nagiging di purple. bros dito. JP Oheb ay nakasilip din. Wait lang, nakuha pa rin naman ni King Kuyo pero masyado ata malalim. Si Sanford under the base dive. Pero meron na ito diversion play na gagawin. Uy, naghahanap ng additional play pero Philip kaagad. Grabe. Si Sanji, grab. Sabi niya kasi kung okay Louie, ganyan din yung gagawin ko. Pero kita mo yung importansya ng mid for these two teams, no? Napakaganda ng Sanji JP pero di pa tapos. Oh, yun Mid na. talaga importante. Grabe yung combo dito. Lapag-zaman for si Kelra. Pero alam niya na bitin pa yung kanilang damage. Revitalize ay nagamit at nabitawan na rin ni Brusco. Astral Echo ay mailalatag ni Sanji. Pero habang nangyayari pala yun, sinisimulan na ni Oheb at masisecure ng Team Liquid ang pagong. Importante yung mid lane, kaya doon din pumuro yung TLPH. Pero for King Kong, ito naman yung afford niya ngayon na gawin midnight. Trade lang talaga, hanap ng cross-map play, look for farm, play the perfect lane game na kung saan kapag ready ka lumaban, pwede ka mag-commit ng Tempest of Blades. Pero kapag walang magagawa dito yung Onyx Philippines, just opt to pressure the map, kumuha ka ng side lane, mag-farm ka para at least hindi ka nabe-behind ng farm versus the Fredrin. Yeah, and even yung idea na ilaban talaga yung purple buff doon ni King Kong is actually a great idea here para sa Onyx Philippines. Meaning for TLPH, ang pinaka-tricky dito is kung paano abutin mamaya si Sanji. Ay, oo nga, ang hirap nito Kung baga iniisip ko rin lang well, sapat naman yung kanilang crowd control dito, Midnight. Kaya naman nila, kumbaga they have the tools to deal with TLPH. Ang problema kasi dito, yung farm disparity, yung farm difference. Ayun Oo, pa. nag-e-enjoy si King Kong. Kanina pa siya nag-i-split push. Pero oy! Hoy, grabe ito Hey, na agad! Super Prince ay namatay! Napabilis sila. Sanford! Nagamit din. Masyado malalim natin si Sanford. Pero sa atin nakap! And this Nabuhay time pa! nakakuha si JP ng isa. At ang napitas, walang iba kundi si Brusco. King Pero Kong? si King Kong, andito na, lilinisan ng mga naganap. Nakakuha at nakapitas din itong Sigma Jungler. Di pa Di ka tapos, pa siya tamaan doon ng pokes mula kay Kirk? Sanji. Pero may bakbakan na naman. Naihatid kay Ohem. Wag ang baby Carl, cakes Carl, ko. Hashtag wag ang baby cakes ko. Grabe no, 3-4-2. At sa hinaba-haba ng clash na buhay na si Prince. Oo, ang daming skirmishes na nabubuo dito. And even si King Kong, may sarili siyang laban. Pero again, no, do take note. Kanina pa nag-split po si King Kong. Nakangiti naman yung link kasi nakakuha siya ng farm. Pero ang pinakamalungkot dito, ang naiipit si Kelra. Look at the gold. Yung difference nilang dalawa, 2,000 gold. Yun Wow. lamang ni Oheb over Kelra. Even though nakakapag-participate naman si Kelra sa farm, hindi siya allowed mag-farm. Kasi yung mga minions na pupunta kay King Kong, samantala sa TLPH, Oo. si Cartesi, pinapakain niya sa baby cakes niya. Iba talaga pag naaalagaan na mabuti, nag-grow. Tama. Diba? Nakita natin yung grow dito ni Oheb. Pasensya na po. Pero nakita natin for Oheb as well na kumbaga yung maturity nga sa laro ni Cartesi. Sabihin man natin lagi niyang hinahain yung sarili niya. But take note, hindi rin naman siya namamatay. Oo, kumbaga, tamang disiplina, tamang pagbibigay, and tamang paggampan dito sa kanyang responsibilidad. And syempre ngayon, for TLPH, Lord ang hinahanap nila dito para makuha nila yung mapa Yeah. muli. Ay. Naghahanap ng window dito si Kirk. Habang si Brusco naman, maganda yung box out ni Sanford. Kirk, doon sa pinakagilid. Ang bilis nito pero magdidesisyon nata Kill rock, ang kill Super rock. Fam na ilaban. JP ang baba ng buhay. Papasok si King Kong dito. At si Oheb ang pinupunti niya. Tempest of Play ko naman nagamit. Pero inabutan pa rin. Ay, naku! Ni King Kong at ang Sigma Jungler ay nakadalawa. Sanford ngayon ay pinupulutan ng dalawa doon sa likuran. Ang Kong! tutumba. Ngayon mag-isa na lang si Sanji. At napakaganda no para sa Onyx. Magandang turn para sa Super Family, and nakita ni King Kong yung opportunity to jump on the back line. Naghiwalay. Yung Oo. Baby Cakes duo, hindi na protektahan ni Cartesi. Naging Yung kanilang LDR. Granger. Diba? And that's the idea, Miden. Sinabi mo nga kailangan paghiwalay nila yung duo na yon habang yung connection naman nila ni Oh, Kelra JP. na-activate! Wait lang Laatras muna si King Kong pero matagumpay ang pagbasag ng Dore sa itaas. Ngayon yung mga sentry ay pinop na rin. Naghahabol ang Team Liquid Philippines. Okay. Buhay na rin lahat sila. And yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Yeah, medyo na tunnel vision doon yung TLPH. After taking down the Lord, Cartesi went in. Nakipagsuntukan siya kay Kirk. Ang problema si Kelra,
pinuntahan yung kaliwang side, yung left flank ng TLPH, and then nakahanap ng backside entry yung Ling. Napaghiwalay nila, again, yung Baby Kicks duo, walang kaya promoprotekta kay Oheb at that point. And now, Onyx Philippines, they take the map back. Yeah, very fluid yung naging sabihin na natin formation doon na King Kong na Kelra. Sanabi nga natin, pinaghati nila yung puwersa nila, divide and conquering members of Team Liquid. Pero Midnight, the triple kill somehow doon, hindi lang basta napangiti si King Kong, mas lalo pa siyang napahalakhat. Oo, kasi ano to late game yung habol ng Onyx Philippines. As long as nag-scale yung hero ni Kelra at ni King Kong, they will always have the advantage pagdating sa team fight kasi yung damage output ay overwhelming para sa Brusco. Hapde ngayon. Aray! Diversion? Oh, Heaven Sandy connection, ladies and gentlemen. Pero sakto lang yung diversion para makatakas din ang Onyx Philippines sa planong rundown ng TL. Medyo malalim yung pwesto ni Brusco doon. Knowing na may nagde-defend sa may bottom lane kasi may Lord na pumasok, Brusco was caught off guard by TLPH. Fortunately for Onyx, may mga holy defense pa naman. So kahit paano, medyo mapapatagal pa yung game na to. And King Kong, again, play the perfect lane game. Look for the trades, look on the side lanes, pressure the map. And as long as hindi naman siya basta-basta naaabot or napapatay, Oy, gusto oy, niya oy, po- oy, oy, oy. nakikita naman siya ni Cartezi. Nakakakilig pala makita na magkasalubungan si Cartesi Oo. at saka si King Kong. Oh. Tapos naka-utility si Carl, no? Parang, boy, kung ako yung link, gagawin ko rin yan. Diba? Alam ko saan ka magpa-farm, alam ko saan ka nakapwesto. And ano kasi, di ba, nakuha yung purple kanina. Sabi ni Carl, boy, may purple pa ako. Patayin niyo yung malaki, iwan niyo yung maliit, para walang purple buff si King Kong. Diba? And that's the idea talaga ngayon na nilalaban din sa mind games ng TLPH dito yung Onyx. 9-8 ang ating current kill score. Around 2 clashes, pumantay yung pabor dito sa pagkabilang kupunan Midnight. Oo. Medyo nag-build si Carl ng Blade Armor. Just to mitigate the physical damage galing dito kay King Kong and Kirk. Usually kasi yung mga binibili ng mga tank junglers no, is yung Assault Kiras. Para at least yung percentage-based damage ay bumababa. And even si Sanford, naka-Blade Armor. But I think ang reason dito is, ito kasi yung pinakamataas na physical defense na makukuha nila ngayon. And then, susunod pa rito yung Assault Kiras. And all that they can muna para makadepensa talaga. It's all about surviving kasi sa dive na meron dito yung TLPH. Pero kung sa dive, kahit si Sanji, pasulong aglagi yung atake ng Novaria niya. Oh, wait lang. Speaking of atake, umaatake ang TL. 18k yung buhay Walang glue, ng Lord. Alam nila na walang glue. 4v5 ang magiging laban. Brusco at ang buong kubanan ng Onyx Philippines pumipwesto lamang dun sa right mid bush at nag-aabang. Tsaka tricky to kasi dahil butas nga yung top lane nila, Yep. laging may threat na pwede manggulo doon sila Super Pins. Doon magaling naman sa chase down yung Onyx. Yeah, pwede nilang patagalin to honestly kahit magdamag sila mag-Lord Dance kasi control ng Onyx Philippines yung side lane and yung Glue is always gonna be in charge of resetting that wave kaya mabilis yung response dito ng Onyx Philippines. They can force a 5v4 clash. Kaso wala yung blue dito. Pwede mag-dive in ng Onyx. Nilatag yung Lumaban, Ashaneto. lumaban! Uy, ang baba ng buhay ni Brusco ngayon si Cartesi. Ay, naku po! Nakakuha na ng Lord! Kaya ang namatay. Itong si Brusco, diversion kagad pa atras. Successful ang plano ng Onyx Philippines. Nakunin ng Lord. Kita mo yung galit ni Cartesi. Alam nilang wala silang magagawa sa Lord. And nung nakita nila yung diversion parang kay Kirk, naghanap na siya ng potential next target kaso wala talaga silang nakuha. Yeah. Eh medyo kalungkutan yung nangyaring setup na yun for TLPH kasi alam nila medyo wala ka rin talaga magagawa eh. Kasi hawak ng Onyx Philippines yung side lane, hawak nila yung opposite lane ng Lord, and then nag-force ng 5v4 engagement dito yung Onyx so they had to back off habang kinuha ni Kelra and King Kong yung Lord. Ito yung kahirapan pag compromise yung pinakabase mo eh. Kanina nga, lagi natin binabanggit, mahihirapan din alone dito si Carl TZ kapag wala si Sanford. Pero ngayon, dedepensa muna ang Team Liquid. Onyx Philippines mamarcha, bandang gitna, pati yung baba, naka-flow yung minion wave. May Lord na dala-dala rin. Mabilis lang to para sa Team Liquid Philippines. Hindi na sinamahan ng Onyx dahil nga naman hindi sabay-sabay at hindi nagsabay-sabay yung mga minions na kasama nila doon. So parang ibinigay na libre para sa Onyx. Pero sila na may hawak ng lead. Nirelaxan lang siguro ng Onyx dito. They wanted to play it safe. Knowing na alam nila na sila yung late game. Nagsiscale yung mga hero sila. Tumataba si King Kong. They now have the lead. So there's no point on exerting any extra effort na pilitin pa samahan yung Lord. Kasi basag naman yung pupuntahan na lane ng Lord. Siguro ang iniisip na lang nila dito is naghahanap sila ng yung matinong opening para either mabasag yung mid or force a 5v4 engagement kung saan magagamit nila yung split presence ng Ling para mapaghiwa-hiwalay nila yung TLPH. Tama rin naman. Also maintaining yung figure kasi nakakuha na sila ng lead dito.
kanina nga binanggit natin, kanina shaky, pero ngayon hindi na shaky kasi dun sa pinaka tumatangke ng damage, topping the church na dito, si Brusco at si Kirk. So Yeah. kaya na nila indahin, kailangan na lang nila ng oras at takuhan na ni King Kong din yun. Sobrang ilap din kasi ni King Kong. 4-0-1 na KDA para sa Ling na laging kasama sa team fight. Para bang ang hirap isipin kung paano nangyayari yon. Yeah. Pero ang Onyx Philippines, alam kasi nila kontrolado ang sitwasyon. Hindi nila kailangan isipin yung top lane. At ang importante lang para sa kanila ay humanap Yeah. ng mga paisa-isang trade. Kasi matitelegraph ng Onyx kung saan yung pwestuhan dito ng TLPH. They're always gonna be stuck inside their base knowing na may Louis. So yung diversion dito ni Super Fins, di pwedeng i-underestimate ng TLPH. So you can assume, no, kahit hindi mo kita yung info, if you're Onyx Philippines, alam mong nandito lang sila sa part ng mapa na yun and laging may maghahawak nung top side. Yan yung, kumbaga, domain na ni King Kong yan. Yung kalahating mapa sa left side, mapa ni King Kong yan. So if you're TLPH, yung solution dito is to find King Kong on the opposite lane pero hindi rin pinapakita ni King Kong yun. Actually, for the last 30 seconds, never nagpakita yung link. Kumbaga, yung Onyx, nafo-forecast nila yung pwede maging position there for TLPH. Meanwhile, for TLPH, sobrang cloudy nung mapa sa kanila ngayon. Yes. Not only that, compromise din kasi yung setup nila dito. Imagine, naka-purify po si Super Friends and Kelra na by the way, hindi rin Ayan! abot! Ayun, no, hinuli si Sanford pero may mga nagamit na skills dito ang Onyx Philippines habang nag-spread lamang. Ito si Sanford. Oo, pero ganda nung heads up play ng Onyx na hindi yung Ling yung pinadala nila, 4 na members kasi alam nila pagtatangkaan ng TLPH yan eh. Uy, Oh, nakita. Binubers! Nakita, buburst ata Madali. nila dito. Si King Kong ay nakasilip din Aabot, ako. ah. Pong! Pero si Carlito nakakuha! Ibibigay na ng Team Liquid Philippines yung kanilang jungler. Pero kuha nila yung Lord. Pero namatay din si Carl TC. So if you're Onyx, pwede ka mag-relax lang. Pwede mo sabihin na, okay, sige, fine, ganda ng call. Yeah. Napatay ng TLPH yung Lord pero di rin kasi nila magagamit. Oo nga eh. Pagkibot balikat na lang muna kasi 'di ba nakita natin yung idea, rush yung Lord, prefer Onyx as you mentioned, okay lang. Nadapa man, bangon lang ulit. The Lord will be marching on to the mid lane. Pero Burrito for Onyx, hindi nila problema yung pagtunaw dito. Yun nga eh, mabilis lang para sa kanila. Nabanggit ni Midnight kanina, yung taas ng damage ni King Kong, yung taas ng power dito ni Kelra. At doon kailangan tumingin ang Team Liquid Philippines. Ngayon si Kirk, dumamba na nga kagad. Infernal Pursuit ay nagamit. At ito yung sinasabi kong salubong. Talagang hindi na nila pinatawid doon sa river. Uy, sumanib. Wait lang, nakasanib. Okay. Medyo malalim ata si Sanford Ganda dito. yung May latag. pa siya. Brusco, sinasalo lang yung mga bala mula dito kay Ohem. Habang Sanford kinatinig kanyang buhay. King Kong at si Kerra ay sumisilip din. The KK connection. Napaparamdam na nila kung gaano kahabdi ang kanilang mga pokes. Naglambingan lang sila sa mid. Napatay pa rin naman yung Lord sa gitna. So another reset for these two teams. Wait for the next Lord. Ang kinaganda for Onyx Philippines, napatay nila si Carl TZ after the Team Liquid bursting down the Lord. Sobrang commendable na napakatapang ng TLPH na gumawa ng ganong play. Kasi technically 50-50 yun, hindi nila nakita kung nasaan si King Kong. Yeah. Kasi ang ganda ng pwesto ni King Kong eh. Never siya nakita Yeah. ng TLPH for the entire setup ng slow push. Never nagpakita yung Ling up until that mid wave. Nung nagpakita yung Ling doon, siguro na telegraph nila magbabuff muna kaya nag-call dito yung TLPH ng burst. Pero again, hawak pa rin ng Onyx dito yung mapa. This is still their Lord to lose. Tsaka maganda na na-point mo ang tapang nila kasi imagine butas nga yung top lane nila. Any moment so, pwede ngang doon may King Kong na Oo nga bigla na lang tumapos ng laban. And as you mentioned, dahil nga sa gantong sitwasyon, lagi at lagi may humahatak sa multo na kailangan lang dumepensa. Yes. Siguro yun yung concept dito ng TLPH. Parang either way, mawawala yung Lord sa atin eh. So, just make a play. At least, di ba, you force the 50-50 kesa 0 to 100. Kasi for sure, yung Lord ay mahahawakan ng Onyx. So, this is TLPH always trying to look for plays na pwede nilang may pang-counter sa kung anumang setup na ginagawa ng Onyx. Again, super important nung top lane presence dito. At some point, may aakyat dyan from Onyx Philippines. Lagi at lagi yung threat na yan 100%. Diba Yeah. nakikita natin every game. Lalo nga meron silang Louis. Yan yung number 1 threat nila ngayon. Pero aside from that, uulitin lang natin na King Kong very good on to ganda! finding hiding spots. Pero ito yung Huli. nakita sa hiding spot. Ang ganda, may CCTV. Bilang ng TLPH kung ilan yung aakyat dito from Onyx. Pero may diversion na. May diversion. Sa kaya lalapag yung diversion play na ito. Uy, doon pala sa muli. Ibaba, Mainit, mainit. wag maingay. Oo, bawal yung ginawa ng TLPH kanina.
Kasi ngayon hawak ng Onyx yung Lord. Wala nang pake sa top lane. Sabi nung Onyx, alam namin may threat din dyan sa top. So walang aakyat sa amin. Diba? Naramdaman and maganda nga yung idea na ganyan. Di ba basta padadaig dito ang TLPH. Pero as you mentioned, yung Lord talaga is high chance na Onyx ang makakuha na to. Pero pwedeng ilaban. Parehas walang gusto umakyat. Wala. Kasi alam nila pinagpaplanuhan sila pare-parehas. Ayaw magpakita dito ng parehas na kung sino man ang talaga doon. Pero kasi ang mahirap, may diversion ng Onyx eh. Pwedeng Oo. linlangin nila doon sa gagawin ng Onyx, di ba? Pilipinas, welcome to the Lord minigame. Ito na naman tayo. Almost 21-minute game time dito, Midnight and Burrito. Grabe, oh. But still, tingnan mo yung tagong ganito ng Onyx. Oo. Deja vu to sa ating lahat eh. Kapal na ng ang kapal na ng stocks ni Ohai ba? 900 na. So kaya Halos pala 1,000. Oo, kaya pala ang dali i-burst nung Lord na for TLPH. Pero tama ka Atine, yung wala talagang gustong gumawa ng play. Wala. Kasi delikado yung top lane, dead lane yan. Pero ito, Onyx Philippines replicating what TLPH did. Kita. Sinubukan nila yung burst. Pero ito yung problema kasi, yung vision na binibigay ni Sanji. Yun yung malaking bagay if ever hindi man nila lagi at lagi makikita sa King Kong pero enough na makita niya yung ibang member. Oy! Ay! Praise! Hindi nila nakita sa gilid si Kera at si Super Prince. Naman din nakakit si Owen ngayon. Naghahabol ang Onyx Philippines. Si King Kong ay sinisilip na kung sino magiging target. Si Carlito ata. That's Pwede pa sa play na gamit. Mamamatay si Carlito. Antonio Ginami Slam. Pang-control lang sana. Pero si Kera ay nagwawala na. Tatlo ang That's tutok it. pa. Make it 4. At kumpleto pa ang Super Fab. Nasa loob pa ang Onyx Philippines sa base ng TLPH si Sanji. Oh, no. Kinakat niya yung wave sa top kaso may paparating sa mid. Oh my gosh, hindi na ata siya makakatakas dito. Nagamit yung Winter Crown, pop yung immortality, lahat na pinagbibenta, lahat na pinagbibili. Pero ang Onyx Philippines, diretso lang ang kanilang misyon, kundi tapusin ang game number 2 at kunin ito. Securing their game win! Onyx Philippines! All-1 na ang ating score! Binato yung vision nung Novaria, nawala yung CCTV and hindi nasilip yung play mula kay Super Friends. Grabe, hindi nila namalayan. Tumba si Oheb at nag-collapse. Ito ba yung inaalagaan nyo? Nahuli ng Onyx Philippines. And with that game number 2, sasamahan tayo ng ating panel para himayin ang mga nangyari doon. Nagbabalik tayo dito sa panel. Umi pa rin kasama dito. Walang iba si Ate Mo Chantel. At 1-1 na po ang ating Grand Finals with Onyx Philippines striking back in another 20-minute game. Grabe yung naging hold. Ayan, grabe naging hold nung natin, nung masay ng Onyx Philippines kasi sumakto dun sa sinabi ni Dexter kanina na majority of the early game ay talagang hindi papalag, pero ang ating MVP for that game is gonna be Kelra sa kanyang Harris play with almost, hindi pala almost, wala pala talaga siyang deaths during that game. 406 KDA, you have kill participation of 77%, and look at the damage dealt per taken every death. So napakaliit lang, so ibig sabihin ito, halos hindi talaga siya natatry na ma-burst. Probably because na rin dito yung innate na kayang gawin or skill set ng mga heroes din ng side ng Team Liquid Philippines is hindi talaga meant pang burst. And even na damage to tower ay napakataas, 16,000, and that's expected for a long game. Grabe naman kasi talaga yung ginawa dito ni Kelra, no? Naging even ang ating laro. If I'm being honest, itong laro ng Onyx Philippines na to ay medyo nahirapan na naman sila in the early game. Katulad na lamang nung sinabi ni Coach Dexter kanina during the draft, nakalamang ang Team Liquid Philippines in the early parts of the game, securing 2 turtles and early kills as well. Ito yung kalamangan ng Fredrin composition na meron ng Team Liquid Philippines. But for Onyx, nakasabay sila eh. Dumating sa punto na, I think it was you who told me, Chantel, na pumunta na sa yung King Kong na marami ng farm. Nakakuha na siya ng kills, nakakuha na ng mga dagdag pang espasyo, pero hindi mangyayari yan kung hindi minicro ni Kelra ang karamihan ng ating mga team fights. Kita naman sa ating MVP highlights kung gaano kalupit ang mga Zaman Force niya, gaano katagal nabuhay itong Harit na to while dealing damage
There are moments na tila nag-God mode si Sanford dito sa pagzo-zone out ng mga miyembro ng Onyx Philippines, pero hindi masyado nakawakan si Kelra entering this 9-minute mark, this 10-minute mark na lumagpas na nga, at dito na nila nakuha yung kauna-unahan nilang actual gold lead. Oh, tsaka nung time na yun pa yung naka-triple kill din na si King Kong na nakita nga natin dito sa ating highlights. And nagkarasay for Onyx kasi dito, yung pinaka-winning condition nila, yun yung nagawa nila. Sinabi din ni yung addition pala dun sa sinabi ni Coach Dexter, majority of the objectives hindi talaga ipapalagan ng side ng Onyx. Ganun yung ginawa nila. Tapos hindi naman na-disrupt si King Kong pagdating dun sa kanyang farming. There was a time, I think, around 12 minutes nung game na lead pa nga siya in terms of gold. Tapos nakompleto niya na yung item. 9:40. Ayan na, 9 minutes and 40 seconds. Kompleto na niya yung Berserker's Fury, Haas Claws, and even Malefic Roar. Probably makita natin yan later on. But all in all, for a TLPH dito, meant kasi na parang slow start yung pinaka slow start, yes, pero sa team fight. Oo. Slow start sa team fight, tapos parang pipilitin lang nila dito na parang sakupin yung position ng kalaban nila. For Onyx kasi meron kang disruptive na force with the King Kong's hero, specifically yung kanyang Tempest of Blades. Oo. And even yung mga dito, vacuum na Super Friends. And kung titignan natin, again, this was a very long game. 22 minutes po ang ating naging game number 2. And if I'm being honest, Chantel, hindi gaano kataas ang ating kill score. For a 22-minute game to have 23 kills, parang kada minuto pa isa-isa lang. O kung umabot man ng mga iilang minuto na walang kills, yung susunod na team fight natin ay padalawa-dalawa lang. And this is expected na napakataas po ng disiplina ng ating dalawang grand finalists for this season 15. I think something to take note here is umabot na nga sa punto na kahit lamang sa Lord at Turtles ang side ng Team Liquid Philippines, the sheer fact na nakakuha ang Onyx Philippines ng winning team fights na nakabutas ng Inhibitor Turtles sa taas at nakakuha din ng mga magagandang pick-offs from all around the map. I think notably yung kay Oheb doon sa pinakababa with a spectacular diversion play na nagmula dito kay Super Friends. Doon natin masasabi na kahit ang ganda ng disiplina ng Team Liquid Philippines sa pag-secure ng kanilang mga objective, nahanapan pa rin ng Onyx Philippines ng paraan na kumuha ng trade via heroes or map control. At saka yung sinasabi ni Umi is, yung naging trading dito is as long as merong hero or isang player na kaya lang na makapag-farm, from time to time magiging madali for him. At sumakto din na siya yung ating BPI rich guy, King Kong, at 817 gold per minute. And again, this is high for a 20-minute game considering that it was TLPH on the lead sa ating early game. So it's a matter of, again, for Onyx knowing kung ano yung pinaka-strength ng hero composition nila, kasi if ever na pinilit nila na mag-team fight early parts of the game, hindi magiging ganito yung farming for King Kong. Jungle Crypts, 6,000 gold. Even dito yung pagkuha sa minions, kasi there was a point in our game na si King Kong talaga ay layong-layo doon sa mga team fight, tapos sinasama na si Kelra. So, for Kelra, sa side naman dito, madali lang for him kasi may constant damage naman with the Summon Force. Tsaka if ever naman, is meron silang kasama. At hindi rin naman hindi nakapalag ang Onyx Philippines sa mga Lord take natin dahil umabot din sa punto during the mid-game around the 14-minute mark na nakakuha ng magandang retribution si King Kong para patagalin yung larong ito. Ngayon, anahimayin na natin ang mga moments, ay pupunta naman tayo sa ating mga items. Okay, so gaya ng binanggit natin guys, there was a huge difference para sa naging trajectory na ating laban in this game number 2. As you could see, very magkalapit lang naman yung pinaka naging almost gold early parts of the game. Pero kung mapapansin nyo, around 9 minutes, 10 minutes, and even 11 minutes, the lead of TLPH during the 7-minute mark and 8-minute mark is nasara. Kasi yun yung around 9 minutes and 40 seconds kasi that was the team fight wherein nandoon tayo sa may Lord Pit. So during that Lord Dance kasi, just so happened that for TLPH, nagamit na nila lahat ng mga skills nila. For Onyx Philippines naman medyo na hold nila yung team fight. And at the same time, nagkaroon na ng King Kong in the middle of the battle. Tapos nagkaroon na nga siya dito ng triple kill. Tapos sila yung dumiretso nakuha doon ng objective. So, I mean, nakuha pala ng TLPH objective pero naka-triple kill si King Kong kaya nakasara dito. Ayan, nakuha nila yung nakuha nila yung Lord. Tapos nasara nila because of the triple kill. Tapos sila yung nanalo sa team fight. Medyo